Bakit parang ang bilis? Nagmamadali kayo? Hindi. Alright, to continue our celebration, may we call on Mr. Charles Uy. Charles? By the way, Charles Uy is... Halika dito, dali. Charles Uy is the founder of the Dugong Pinoy Group. Magandang gabi sa inyong hapon sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo sa first anniversary ng ating grupo. Pero hindi mangyayari ito kundi dahil sa ating mga kasama. Una, si Jordan. Kaya tawagan natin Bakit ako una? si Celia. Gusto ko ako last eh. Celia daw. Celia, Hindi ko siya kilala. si Mike, at saka si Chris Pangaliban. Alright, dahil hindi sanay magsalita si Charles, bubulong niya daw sa akin. Bakit anong meron? Kami po ang mga admin ng Dugong Pinoy. Ako yung laging nag-rewalk ng mga masasamang salita doon at iba pa. Tinatawagan natin si Trevor na siyang inatasan kong gumawa ng Facebook account noong last year, July. Mr. Trevor, where are you? Mr. Robert Rabusa? Mr. Robert. Anyway, nagsimula po yung Dugong Pinoy from a different name ng group, which is yung 114 Independence. Pero mas nagkaroon tayo ng competition para mamili kung ano yung pinaka-best na name to represent yung grupo natin, which is Dugong Pinoy Volunteers Group. Yun po ay ang sinubmit, ang nanalo doon ay si Jeff Rox. So, wala si Jeff Rox dito. Siya yung nanalo dun sa name ng Dugong Pinoy. Tapos si Harvey Esparcia, ang nanalo, siya gumawa ng logo. Yung logo. So, yun po. Bali, nagsimula tayo sa napakaliit na grupo. Hinikayat namin yung mga members na kung meron kayong kailangan, dito nyo nalang tanongin. Like, last time, may nagtanong na ano ang number ng Aramex, may sumagot. Saan ba pwede mag-apply ng ganito, may sumagot. Kung napapansin niyo po na tinatanggal ni Charles kagad yung mga postings, kasi baka may mga importanteng tanong na immediate kailangan sagutin. Kaya, yun lang po yung reason, hindi dahil gusto niyang tanggalin lang yun for no reason. Gusto niya lang na ma-actionan agad yung dapat pwedeng itulong ng volunteers. So, yun po. Umabot almost 3,000 almost 3,000 na tayo. Hindi natin kailangan dumami ng isang bagsakan. What we are aiming for is a group solid na ready magtulungan, even if kahit anong organization ka nang galing, hindi nagmamatter kung galing ka sa samahan na to o grupong ganito, photographer na ganito, ang dancer na ganito. Lahat dito, pag nagsama-sama, one group, one family of Filipino na may dugong Pinoy. So, yun lang po yun. Bahagi ko lang po. Nung nag-umpisa ang Dugong Pinoy, talagang actually, nag-umpisa ang Dugong Pinoy out of the burning desire naming mga core group na tumulong sa mga kapwa nating mga Pilipino na sa ngayon ay umabot na ng mga 200,000 halos, no? So, during that time when we talk to others through Facebook, talagang mahigpit na pinag-usapan namin na talagang walang bahid politika ang Dugong Pinoy. Kundi, it's more pure and genuine volunteerism. So, dahil doon, naalaala ko, mga many months later, marami na rin nakatulungan natin mga kababayan, lalo na sa... Naalala ko, one particular instance was yung
may isang karpentero doon sa isang labor camp na nawala ng pitaka. And through Dugong Pinoy Facebook account, na-trace natin ang mayari at naibalik yung pitaka na may lamang pera. So, yun lang po. Dagdag ko lang po, sabi nga na Ate Celia, hindi natin kailangan dumami. So, nag-usap na po na kami na i-open po natin to sa lahat kahit na nasa Pilipinas para yung mga kamag-anak o kaibigan nyo na gustong maghanap ng trabaho, sa ad natin, sa page natin may mga nagpo-post po, di ba? So, makakatulong po yun sa mga kamag-anak natin na nasa Pilipinas na makapag-apply. Kasi mahirap din yung personal tayo na nagre-refer sa kamag-anak kaibigan. Kasi pag nagka-problema, damay tayo. So, mas maganda, sila mismo mag-apply at magbasa doon sa page natin kung anong mapusuan nilang trabaho, applyan nila. At isa pa, yung mga ina-add po nating friends, make sure po na hindi sila tawag dito, poster. So hindi po namin ina-add yung mga poster na pictures. Inaaral po namin. Madalas nakikita nyo ako yung madalas nag-like sa kanila, nag-accept sa kanila. Pag nakita ko hindi namin ina-add. Kasi mahirap na magulo ang grupo. Yun lang po. So para mas lalong tumatag ang grupo, walang bahing political. Yun lang po. Salamat. At saka iwasan po natin mag-add ng mga ibang lahi kasi minsan may mga masiselang usapin tayo doon na hindi dapat malaman ng ibang lahi or pwedeng ikapahamak ng mga kadugo natin. Kasi kawawa naman kung may ilalagay natin doon tapos mababasa ng ibang lahi, mapapahamak pa siya. Mas maganda kung puro lang tayo mga Pinoy na nandoon na magtulungan. Kasi kung anong oras mo lang po rin tutulong, okay lang yun. Walang pilitan. Basta kung anong pwede mo i-share ninyo. I-share ninyo sa mga friends ninyo. At, yun lang po. May naalala ko pala isang beses na isang particular instance pala na naalala mo, Charles, noon na medyo may kunting kontrobersya na lumpas. Ito'y medyo na-involve ang Philippine Embassy. At I was the one who came forward to clear the crowd. Ang totoo niyan, inumpisahan namin ang Dugong Pinoy as 114 nung year after ng Independence Day. Last year, nakiusap ako kay Gribor na gawin ng 114 Independence Day. Pero, after ng 2 nights, napadami namin ng 1,000 plus members na inano kami ng embahada na mayroon kami binabalak para sa kanila, which is hindi naman totoo at napatunayan naman yon. Kaya ang ginawa namin na gumawa kami ng contest para kita ng pangalan, pati na rin ang logo. At nilipat namin, ginawa na namin Dugong Pinoy. And presently ngayon, ang Dugong Pinoy, dalawa na siya. May community at isang group. May group. But ito si Tribon. You know? Siya po, ito po si Tribor, siya po ang inatasan ko gumawa ng Facebook account noong last year sa 114 at siya rin po ang gumawa ng Facebook account ng Dugong Pinoy. Isa din siya sa mga Pinoy pero nagpaalam siya dahil meron siya isang grupo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat at tumatid kayo dito sa programa ng Dugong Pinoy, pati doon sa dalawa pang programa, yung anniversary din ng Vincent Price at saka yung Diva. Actually, yung Dugong Pinoy, kaya nga po na nagawa yan dahil para doon sa mga kapwa natin Pilipino na madalas may mga problema. Pasensya na po kayo kasi tumulong pa rin ako eh. Ang hirap talagang nag-ano ng tulong sa ibang tao. Pero masaya para sa lahat yan. Masarap pong tumulong para sa kapwa natin Pilipino. Kaya magandang gabi na lang po sa inyo lahat. Dito na po muna. Okay, pinapaalala rin po ni Mr. Charles na para po dun sa mga
nagninegosyo at meron pong mga announcement, advertisement, paalala na pwede natin ulit-ulitin lahat ng mga postings natin sa Dugong Pinoy page. Pakilike lang po kasi 300 plus pa lang. 300 plus pa lang ito. Ililipat kasi yung iniwasan natin maglagay ng posting ng mga items na binibenta, lagay ng mga pagkain at ng mga salamin o kung ano pa man. Kasi natatabunan yung mga issues na dapat usapin. Kaya ang sabi ko, ilipat na lang natin sa page. Kung maaari lang, i-share niyo sa mga kaibigan nyo na i-like ang page. Kahit nasa Pilipinas. Ganon. Tapos, meron na rin akong ginawang posting ng for hire, gaya ng gumagawa ng AC, saka laptop. Kung meron sa inyo na gustong ibigay ang servisyo ninyo, idagdag lang ninyo doon para hindi na sa labas. Kasi minsan, kanya-kanyang posting, nagsasalabat-salabat yung hindi na natin maano kung paano natin babasahin yung page, yung group. Ilagay na lang natin sa tamang lagayan para hindi tayo magkagulo. Last po, yung mga nasa bar po at saka nandun sa may mga dulo, mga taga-Dugong Pinoy po natin yon. Sana po tulungan natin sila, i-patronize po natin yung mga produkto ng kasama natin sa grupo. Andiyan na po yung pagkakataon yung makita sila ng harapan kung saan kayo binibili ngayon ng mga paninda online. At saka yung mga tao na nag-o-offer sa atin ng mga magagandang mga investment, katulad din sa mga condominium, tapos yung sa pagpapadala sa Western Union. Ito na po yung chance nyo, parang maliit na eyeball natin to. Tapos dun po sa bar, hanggang dulo, makikita niyo po yung mga pangalan nila sa baba. Yan na po yun, yan yung mga nakikita natin mga nagpo-post. So sana po tangkaligin natin sila at kung kayo man din ay meron din may gustong ilabas na mga services and products, ilabas nila sa Pwede pa yung pumasok to. I-supportan natin ang mga kababayan natin na nagtitinda kasi madalas sinasabi na kung maaari, hindi tayong mga nagtatrabaho dito sa Middle East, hindi manatiling mga alipin. Matuto tayong maging entrepreneur katulad ng mga Indiano na may mga may-ari ng mga bakala. Samantala tayo, bili tayo ng bili sa bakala, sila kumikita, produkto natin, bakit hindi tayo mga Pinoy ang gumawa nito para dito sa ating bansa? Tulungan natin, magsarili natin, iangat natin ang sarili natin. Huwag natin hayaan yung ibang lahi ang tumaas. Tayo, pagtulungan tayo, huwag tayong maghinaan pa. Salamat po. Alright, thank you very much, Mr. Charles, Sir Chris, Miss Celia, Mike, and Robert. O, alam niyo na ha, parang nanermon ata si Charles doon.